Guys, I'm live again. So, tonight our guest is one of our avid listener since day one from UK. Now, guest na natin siya. So, share ko lang muna itong stream. Yon. So, he is from UK. Ito po yung kanyang page. Sir Jordan Mangahas Zuniga. So, ito ang kanyang ito ang kanyang personal profile page. And then, ito po ang kanyang portfolio. So, here, palagay dito, so more on event services siya. He is located in Essex. Yan. Ito po ang kanyang phone number, email address, and then ito po yung kanyang address. So, ito yung mga, ang tawag nila dito sa ibang bansa ay senior shoot. Ayan, prom shoot. Prom photo shoot. Ayan. Basta yung mga ganyang edad sa kanya, senior, sa atin pre-debut. Ang ganun. So, ito po ang... So, he is using Pixieset. Dati ito ang gamit ko Pixieset. Ito po ang kanyang mga kuha. Yan. So, event photographer si Sir. Tanong natin later kung ano ang kanyang gamit na camera. Teka. Naririnig ba ako sa live ngayon? Check ko lang, ha? I think. Ito po ang kanya. Ay, narinig naman. Mga... Ganda ni ate, oh. Next. Ay, teka. Paano pa ito? Next, hanap tayo ng iba. May glam video shoot din. Pero, hindi ko na siguro. Ano yung sound? Yan. Yan. So, ask natin later kung anong Hindi ko na play yung sound, guys. Kasi baka ma-flag na naman ako ni ano. So, while watching this video, isi-share ko lang siya sa mga group. Sir, last na talaga na share to. Next week na ulit. Pa-share lang po. I think Reels to na video or glam video shoot. Ganda ni ate, no? Ang ganda din ng lugar nila. Walang tapon sa place nila eh. Tanong natin kung may permit to shoot din sa kanila. I'm curious talaga paano yung mga galawan sa UK. Kaya in-invite ko na rin siya. Okay, we're done with that. Meron pa ba? Ayan, ito pa. Yo. Patay natin yung sounds. O, diba? Ang galing. Maganda rin magkulay si Sir. Yung batch 2. Ito pa yung isa. May slideshow yan. Alam ko may slideshow ang Pixieset. Ayan.
Last na po talaga to mga sir. Uy, may mga watchers na tayo from UK, from Brighton. Yun. Hello po, Sir Mark and Ma'am Georgina, mga has. Wait lang natin si Sir. While waiting, show ko lang yung kanyang mga photos. Sorry. Ready nyo na rin yung mga questions nyo later kay Sir Jordan. Pakita tayo ng iba. Teka. Have tayo ng ibang work. Have tayo ibang work niya. Paano bumalik dito? So, nakikita nyo yung Pixie Set. Pwede silang bumili ng photo. Kasi ito yung gamit ko dati. Yan. And then, pwede rin silang bumili ng print. Directly here. Maganda siyang alternative as, oops. Wala, nawala yung net ko. Wala na ako net. Ay, hindi. So, maganda siyang alternative as website. Yan. Nakikita nyo yung navigation. Ganito rin yung sa website ko. So, if they want to buy per image, they can click the heart icon. Yan. Since ito, I think paid na to lahat, kaya may download button na. Sa akin kasi walang download button pag hindi paid lahat ng files. Ayan. So, I hope ma-apply ng iba yan, no? Next, hanap tayo ng ibang work niya. Ito, nagwe-wedding din si Sir. So, Asian wedding. Play natin, no? Yeah, dati naka-Pixie Set ako, Sir Bon. Ngayon, mas tipid kasi pag nasa Wix na lahat. Yung CRM ko, yung mga gallery ko, nasa website na lahat. So, hindi na ako pupunta kung saan-saan, yung iisa-isahin pa. Dati nga, meron pa akong yung isa, yun? Shutterproof. Dati, yun yung ginagamit ko din. 8 pa naman online si Sir. So, ngayon, pakita lang natin yung mga work niya.
Ay, ang cute ng bata eh. Wow, ang dami. Check. Ay, andyan na sir. Pause ko muna tong portfolio. Alright. Hi sir, naka-live na tayo. Hi! Ay, nawala. Nawala ulit. Okay, anyway. Hanap tayo ng iba pa. Next is... Hanap tayo ng... Ayan, may pre-birthday din. Ayan. May audio na ako. Yes po. Hi! Good evening. Wala So- yata akong audio. Parang hindi ko naririnig. Hindi kita naririnig. Hindi ako rinig. Wait lang. Ako? I think something happened. Hmm. My speaker. Right. Ayan. Ayan, Meron na rinig ba? niyo na ako? Yan. 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 That's it. Ayun. Okay. I was showing or showcasing your portfolio earlier. Wow. Anyway, Thank you. Let's start. Right. Yeah, let's start. Paano Ayun. ba? Thank you so much for joining here, sir. Right. Dati, Yeah, ano let's eh, start. listener, Paano ba? listener, for naririnig ko yung feedback, Dati sir, listeners lang ako. oo, ng, Oops, sorry. ng ano Yeah. niyo. Ayun, dati listener Okay. lang since day one, tama ba? Tama. Day one. Oo nga. Avid ano ako eh kasi wala pa akong nakitang ganitong platform sa Pilipinas. I guess. Puro sa ibang bansa I think lang. you're the puro sa isang bansa. I think yeah, tama tong desisyon kong suportahan ka. Ay, salamat. Thank you po, thank you po. And I hope mayroon din akong mga photographer na ma-invite dyan para Of course. makita Yeah. ko naman kung ano talaga yung kalakaran nila sa UK. Ganun. Yeah, oo nga. Actually, I have mentioned some of my colleague here na kung saan yung mga outsource ko na kinukuha, na-invite ko na rin na Yun. so sana mapaunlakan nila ang invitasyon nyo. I hope so, Yeah. I hope. Yeah. Thank you. Ayun, could you share with us yung journey mo since you ever since you started and paano ka napunta sa UK, mga Yeah. ganun. And your, Right. Yeah, Okay. since you start. Yeah, where I gonna start? Okay, first thing first, I had to introduce my name. So of course, I'm Jordan Zuniga, and I live here in UK. I just moved here last, I think 2 years ago na. So still fresh, but then again, ayun, una nasa Oman kami with my family, and that is my first abroad actually. And I work in the army sa Oman, Wow. and then I started there. My photography journey started in Oman. So I started shooting portrait. I mean, yung camera ko pa noon is way back, I think 2013. Naalala ko 60D and 35, 135, I think, something like that, yung kit lens. Kita. So, ay, yung mga gano'n. Actually, parang sa akin, nung una, it was just, for me, it's a hobby. Parang gano'n. And then, sabi ko, unti-unti, parang napapansin ko, may nakakapansin na sa mga kuha ko, and then, unti-unti may nag-hire na sa akin, pero hindi pa ako totally ganun ka full-time talaga kasi I have a work. And then, nung time na nasa Oman ako, na enhance ko din yung food photography ko. Wow. Yeah. Yeah. The good thing here, parang ginamit ko lang, actually wala talaga akong mentor. Kumbaga, I would say,
I just learn talagang sarili ko lang. I mean, talagang yung journey ko, me, myself, and I lang talaga. No, I went through parang yung mga sources natin dyan, yung mga YouTube, mga ganyan. Yan. So, yan kasi ang main source natin kung saan madali tayong maka-access ng learning, no? But then again, wala akong naging mentor, wala akong naging, kumbaga, inspiration, kumbaga, sarili ko lang. Although may mga nakikita na akong mga photographer sa Pilipinas na kung saan, maganda tong style niya. Parang ako naman, na-inspire ako, yung mga ganon. So, hanggang sa lumalim yung passion ko. I mean, I think I'm gonna do it in a parang second level. Like, what I mean is, parang yung question is, parang, can I make money out of it? Parang ganon. And then I started to shoot a food, no? So, I tried to learn how to light food as well. Parang, yung mga composition, inaral ko talaga yan online. I mean, YouTube lang. So, nakakatawa. I mean, yung journey ko as photographer, hindi na hinto from 2013. But not totally full-time. Kasi, kasi nung time na yon nasa Oman kami, parang, ang wedding kasi bawal ang lalaki na photographer sa Middle East eh. So, oo, lalaki lang. I mean, babae lang, sorry. Babae lang ang pwede. Kaya Due pala. to the religious concern. Kaya Yeah, so, pala yung mga naghahanap dito, puro looking for female photographer bound to Oman, bound to Kuwait, ganon. Oo. Kung okay. mapapansin nyo, normally, ang mga hinahire nilang photographer is babae. Kasi nga, maano sila eh, parang religious concern na kung saan parang napaka-meticuloso nila when it comes to photography. Oo. So, talagang kailangan babae talaga. Required yon. So, kaya ako, hindi ako nakakuha ng client ng wedding. I did, but mga Pilipino. Pinoy, kapwa Pinoy. Oo, mga Pinoy, kapwa Pinoy. And then, siguro pinakamalaki kong wedding doon na kinover is that was March before the pandemic. Right. And then, tapos after nun, natenga ako. But, syempre, nasa army ako and hindi naman nawala yung job ko. But then again, yung mga restaurant na sarado. So, doon ako naging na-stop talaga. And then, kasi normally kasi ang mga nagiging client ko sa Oman is food, no? Sa restaurant. So, ginagawa ko sila ng full menu and basta mga social media production, mga ganon, mga kailangan nila sa social media nila. And then, yeah, when we decided to migrate here in the UK, I planned na talagang totally wala na akong magiging I mean, inisip ko hindi na ako magpo-photography. Kasi nga naisip ko parang magiging okay ba ako dito? I mean, kasi bagong place. Oo. Exactly. Parang mahihirapan ako due to the language barrier kasi yung English ko hindi naman ganun ka and then also isa pa sa iniisip ko, ano ang magiging genre ko dito sa UK. Yun ang iniisip ko. So parang for me, kaya ko binenta lahat ang gamit ko. Nagtira ako, you know what, ang gamit ko noon A7R2. Lahat kasi nga I started in Canon, but then again nakilala ko si Sony, and then mula nung nakilala ko si Sony, I started with A6000, kung tama ba ako? Oo. Yung pinaka lowest grade ng Sony. Yeah. Tapos APS-C sensor. Tapos yun, doon na naging hanggang sa naging A6300, naging A7 II, naging A7R2, hanggang doon na ako, nag A7R2 na ako nung that was 2018
2018, nag-Sony na ako. Then, kasi iba yung naging ano sa akin ng Sony, but syempre, magiging bias na ako kasi Sony. Okay lang, okay lang. Kasi nakilala ko si Sony kasi friendly use siya, travel-wise. Tsaka open siya sa lahat ng ano kasi. Exactly. Oo, Ng like brand. photo and video. So parang, I mean, madali siyang hanapan ng third-party lens. So Yes. yung mga ganung bagay, parang na-consider ko siya personally na parang madali tong gamitin. So yun ang ano ko. So hanggang ngayon naka-Sony ako. And then yun na nga, binenta ko lahat ng gamit ko. I decided to kasi si Mrs. dumating dito 2021. And then sumunod kami after 1 year ng 2022 with my daughter. And then yun nga, binili ko noon, naalala ko, 70D. Pang family use lang Oo, 70D. Oo, bilang ano ako Canon, balik ako sa Canon. Okay lang kasi mura nahanap ko second hand lang 'yon. Nung sabi ko, pwede kong gamitin ito for family use. 70D and 50 mil. Alright? So, dumating ako dito, yun lang ang gear ko. But then again, may tinira akong gamit. Ano kasi, Sigma, Samyang 50mm 1.4 Sony at saka DJI Action 1. So, tinabi ko yan. Kumbaga, sila kasi yung number Ay, one. sorry. Sige lang, go Sila ahead. kasi yung mga nagdala sa akin sa pati yung Action 1 ko ginagawa kong pang-vlog 'yon. So hindi ko binenta. Yung 50 mil ko hindi ko talaga binenta kasi 1.4 kasi kahit na third party, talagang inalagaan ko rin, kumbaga ganon. So ayun. So pagdating ko dito sa UK, ano tong lugar na to? So sabi ko, magiging ano ba ako dito? And then one time, may nakakita sa portfolio ko, sa Facebook ko, na kung saan parang, kasamahan actually hindi siya kasamahan, ka-hospital ni Mrs. Uy, nagpo-photography pala yung asawa mo. Kasi naghahanap kami ng photographer. Alam mo yon, out of nowhere, kapag kasi ganun, kapag halimbawa may background ka sa photography, kasi nagtatanong, kumbaga yung ibang clients na out of nowhere, naghahanap yan nag-search yan, ganyan. Syempre, budget-wise, mga ganon. So, nagpo-photography pala. Doon ako nag-start. 70D, 50 mil, and then nagustuhan nila yung kuha ko. I mean, doon ko masasabi talaga, it's all about your skills. It's all about your skills. Kahit pa tumigil ka kahit konting buwan Exactly. lang, oo. Oo, kahit konting buwan lang or sabihin nating years, nandun pa rin yung skills. So sabi ko, na-overwhelm ako sa feedback ng client. And then again, naging sunod-sunod na, naging maternity shoot, birthday shoot. So parang, okay to. Sabi ko gano'n. And then, yung dala ko ng 50 mil, binenta ko. And then, dinagdagan ko ng konti, bumili ako ng A7 II. Paunti-unti. Oo. Yung Kumbaga, binabalik ko siya, ulit. Oo. Exactly. Tapos, what happened in Oman, parang nangyari ulit dito. Galing, Yung, galing. oo, parang yung upgrade ko, unti-unti, kasi nga, I've been in food and beverage industry, okay? For about decades na. And I know what, parang, kumbaga, for me, kaya tumagal din siguro ako, I mean, paano ko ba ma-explain? Kumbaga na ano ko yung sarili ko na ano yung pangangailangan ng kliyente. Doon ako nasanay. Kasi bartender ako sa army. Kumbaga ako yung private bartender sa loob ng base ng militar ng army ng Oman. So, yung mga generals, yan sila, yung mga siniservan ko, yung mga matataas na ranggo dyan sa Oman. And then, actually, doon na ako na-enhance ng photography kasi halos ang trabaho ko is 3 hours lang, tapos na, then photography na. So, parang na-enhance yung skills ko doon. But, forward tayo, dito sa UK, yun nga, nag-ano ako, parang hanggang sa na-upgrade yung gamit ko hanggang ngayon. Galing. So, parang it was just,
I started this May, full-time kumbaga, 1 year pa lang. meant to be ka na talaga maging photographer kahit lumipat ka pa ng ng Exactly. bansa. Parang sabi ko, I think I found my safe place. Ito na yung magiging ko. Kasi I tried na maging bartender sa Fridays. I work in Fridays. Busy talaga. Yung Fridays, TGI Fridays, as a bartender. Siguro mga 3 months ako. Hindi tumagal kasi sobrang loaded ng trabaho. And then, nangangamuhan ka. And yeah, sabi ko, why not gawin kong full-time ito? Siyempre, nag-usap muna kami mag-asawa on how to, handle things. Kasi nga, nahihirapan na Kasi din ako. finances Kasi nga, din. finances din at the same time. So, sabi ko, why not gawing natin full-time to? And then we agree, we come up to, talagang nagdesisyon kami full-time na. Kasi may mga pumapasok na client na eh. So, while I'm working as a bartender, parang may paisa-isa, ganyan, birthday, ganon. Hindi pa ako nag-wedding niyan kasi meron akong naging wedding kasamahan naman sa work ni Mrs. So parang doon ako nag-i-start na parang making portfolio here in the UK. So grabe yung naging journey ko talaga na parang sabi ko, I think kasi when you are in food and beverage industry, kasi sa bar, lalo na pag nasa bar ka, kahit na lasing ang kliyente mo, alam ko na kung paano siya amuhin, paano siya patahimikin, paano siya bumait. Oh, I know them. Sanay na kasi when it comes sa client, alam ko na rin. Kumbaga, I know what to say and what to not to say. Lalo na pag alam mo yun? Pag bubulungan ka ng makeup artist mo. Uy, ayun. Alam mo na agad. Diba? Alam mo na yung gagawin. Parang sabi ko, okay. Well, hindi mo talaga masasabi kung lahat kasi ng client is iba-iba ang perspective sa photography. When it comes sa photographer, syempre, bago yan magtanong sa'yo, nakapagtanong na yan sa iba. Sa iba. 'Di ba? Correct. You expect, I'm always talagang yung mindset ko ganun na. So, siguro for me nagiging ko is yung approach. Yung approach ko parang at ease ang client for me. Parang sabi ko yung kung ano yung naaral ko on yung na-experience ko sa food and beverage industry, i-apply ko rito. I-apply ko siya sa client serving ko. Yun yung maganda kapag meron tayong customer service experience kasi Tama. mas madali ka makipag-interact or makipag-connect. Agree ako dyan. Ang dali, sobrang daling makipag-interact. Tapos nagulat ako, parang nakikipag-interact na rin ako sa mga British unti-unti. Sabi ko, ganito lang pala. Parang ano lang pala. It's all about your talaga approach. Kasi titignan ng kliyente mo kung gaano ka makipag sa kanila eh. Yung kino-consider communicate. Kino-consider din nila 'yan. Oo. Kasi tsaka ang okay sa British kasi ang boss ko ngayon British. May isa pa akong job. talaga. Wow. Wala silang pake kung mali-mali English mo as long as naiintindihan ka nila. Tama. Totoo yun. Tsaka yung ang binabalyo nila yung skills. Yes. Hindi talaga sila naka sa language mo, wala yan. Yung skills mo. Totoo. Kasi yung kasamahan ni Mrs. na nurse, they are having a luxury wedding na kung saan nagsisisi sila, nakahanap sila ng photography which they paid 2,500 pounds, photo and video. Napakamot ang ulo ko. Sabi ko, sayang. Sabi ko. Kasi sabi din ng client na kasamahan ni Mrs., bakit hindi mo sinabi na photographer at videographer yung asawa mo? Dapat ikaw na lang. Kasi nung naka-meeting namin sila, pinapunta namin dito sa bahay. Talagang kumbaga, it was just, parang na-overwhelmed din ako na nakita din nila yung mga, yung portfolio ko na kung saan, mas pabor sila sa gawa natin. Kesa sa gawa nung British na I don't know. I don't want to pero mas
to be honest, mas sabi nila, I want you to be like, ikaw ang magiging main. I mean, mayroon na silang hinay, but then again, parang Kinuha ka just ulit. Oo, kinuha galing. nila ako. So parang dalawa ang photographer, dalawa ang videographer. So, kasi Hindi naman kayo nagka-conflict during the wedding. no, I mean, hindi pa to magaganap. I mean, nag-book pa lang sila. Nag-book pa lang. Yeah, kayo. nag-book pa lang. It will be on next year pa. I see. So, yeah. And then yung Balitaan mo kasi. Of course. And then also, ang maganda nito, nag-avail din sila ng engagement shoot sa akin, which is Nice. which will be in London na din magaganap. So, I think this will be this year and this will be on October. Mm-mm. And then yun, sabi ko, wow, sabi ko, yes. Kumbaga, nagkakaroon na ng client na British. Kumbaga, na-overwhelm na ako sa feedback ng mga clients. Tapos, siguro for me, para kasi siyang it's about your inner circle din. Yung kumbaga, paano ko ba i-explain to? Yung parang nag-focus kasi ako sa saan kasi to, yung opportunity to build your portfolio. Parang nag-build ako ng relationship, tapos alam mo yung recommendations, Yes. napakadali. Napakadali kapag naging friendship ka, naging friendly ka, naging friendly ka, tapos naging kumbaga you're helping, alam mo yung katulad ng mga florists, picturean mo yan, di ba? Bigay mo sa kanila yung mga photos na nakuhanan mo. It's malaking factor na yan na Yung, di ba? Yung mga parang ganun. Kahit X-deal lang. Oo, X-deal, doon ka mag-start. Okay yun. Oo, doon ako nag-start actually. Tapos yung mga recommendation, tapos parang for me kasi hindi ako nag-focus on myself. Kasi parang nag-focus ako on helping others. Kasi helping others is more important rather than serving yourself. Correct. Diba? Ganyan yung ginagawa namin dito sa Pinas. Nag-start ako ganyan sa mga makipag-connect lang din. And then, nakipag-connect na rin ako sa kapwa ko mga photographers. And then, ayun. Diba? Kailangan kasi sa industry natin, friendly ka, hindi mataas ang ere mo, hindi maano. Hindi. Para Oo, ma-recommend ka rin nila sa iba nilang clients, ganyan. Halimbawa, nabuntis yung client nila sa wedding. Yan, Ano po kunin nyo, ganyan. May mga ganon. Mga ganon. At least, alam nila, itong kukunin mo na to, kampante sila. Ito. Oo, kasi nirecommend ka. He can do well. He has skills and he has a nice approach to clients. Hindi ako masisira dito. Parang Correct. buo ang loob nila. Parang ganon. So, it was just parang, alam mo yun, na-overwhelm ako sa feedback ng mga naging clients ko. And most of my clients here, parang debut. Yan. Yung So, mga yan. So, yung mga galawan ko dito, yan yung mga galawan ko dito, yung para lang sa kaalaman ng lahat. It's parang Pinas lang din. Parang Pinas lang din. Parang Pinas lang din. But syempre, may mga competitor ka na kung saan, syempre, hindi mo naman maiiwasan yun, yung mga mabababang rates. Meron So, din dyan? given na yan. Oo, meron din. Hindi yan nawawala. So, parang bumababa sila ng rates para minsan hindi ko sinasabi na po all Filipino kasi alam ko mga ibang lahi yan yung mga sila. Pero mga Pilipino dito merong competition, but then again we come up with the parang hindi kami nagko-compete sa rate. Wala kaming competition sa rate dito Kumbaga wala pang ganun. Matanong kita sir, bali saang part ng bracket ka ng ng pricing? Are you in the middle, high, or do sa low? I think I would say I'm in the middle for now. Same tayo. Yeah. Oo. I'm not into that upper level. Yung luxury. Oo. Luxury na. But then again, I'm not, syempre,
lahat naman tayo, we're trying our best to get there, Oo. no? Ang sabi But then sa akin again, ng coach ko, if you want to go on a luxury service, dahan-dahan, hindi ka pwedeng Exactly. mamigla kasi wag biglayin. kawawa yung mga clients Tama. mo, yung recent Tama. list ng clients Oo. mo. Ganun. Kawawa yung mga umaasa na clients mo na kung saan Babalik. ikaw yung inaasahan nila na ganito lang yung rate mo. Kasi nga binabalikan ka nila kasi nga you're in the mid-range ng rate. Kasi kapag nagtaas ka ng biglaan, mahal ka na, hindi na namin kaya. Correct. So parang yun na yung iniisip mo niyan. So parang ako, doon lang ako sa mid. Nag-umpisa talaga ako from zero actually. Minsan di Oo. ako As in, ex-deal. Diyan din ex-deal, ako ganun. nag-umpisa. Then pumupunta ako sa mga spa na ex-deal, palit ng mamassage nila ako and then palit ng photo and video. So for me it's okay. So mga ganung bagay. So I'm not closing the doors to all kind of opportunity na kung saan it's gonna be a win-win win-win situation. Hindi tayo pwede, syempre, you're not, kumbaga, ano ba ang magiging benefits mo kung gagawin mo to for free? So, Correct. dapat meron. Kahit na you inserted, parang ano ka ng effort, so at least, yung client na yun, at least meron siyang consideration. Ibibigay din, oo. Oo. At Kahit least hindi yun lang. monetary, oo. Kahit Yan. monetary, oo, okay na sa atin. Buti naman dito, so far, lahat naman ng naging client ko, wala naman silang negative impact sa akin so far. So, well, I think I'm doing good. Parang ganon, I can say. Parang ganon. Yeah. Ang nagiging negative lang naman pag hindi nila na-afford yung service Yun lang naman usually ang feedback. I think yun nga. Oo. Meron balik ako sa iba, gano'n. Oo. May mga negative impact akong naririnig na kung saan doon pa lang sa pag-inquire, iba na yung approach. Oo. Parang mabibigla na lang bakit ganito mag-message to, parang ganyan. So there are some photographers na kung saan well, baka siguro iba ang mood, but then again, when we are in this industry, we have to approach the clients in a nice way. Yes. No? Nung nag-uumpisa ako sa newborn, and then, syempre, may mga competitor na agad dito. Since testing stage ako, meron lang akong template na questionnaire. Kasi, and kasama dun talaga yung how much yung budget. Kasi nandun ako sa testing stage. Pero, I ran it for 5 months. And then, nung naaral na namin, ganito ang market pricing dito sa Cavite, sa General Trias. So, ganun na siya nag-start. So, unti-unti nagtataas yung price. Yun nga. When it comes sa pricing kasi, ako, sinusunod ko lang din yung market. Kumbaga, pina-follow, hindi ako, kumbaga, lang ako kumbaga, naka-trend. Nasa trend lang ako ng rates. So, kumbaga, hindi ako nagtataas, hindi ako nagbababa masyado. So, parang ganon. But this year, we come up with the solution na kung saan nagtaas ako ng konti kasi nag-upgrade ako ng gamit. I mean, actually, to be honest, wala akong naging kapital sa lahat ng gamit ko ngayon. I mean, zero capital talaga. Lahat ng nandito na gamit ko, including the laptop, my new camera, Sony A7 IV, naka 2470 ako, GM Master 2, lahat yan ng gamit ko. Pati yung DJI RS4 ko, lahat ng gamit ko na yan galing sa client. Wow. Wala akong nilabas na capital. So parang it was just like parang ganun kasi ang nangyari sa Oman
pag may client ako, magtatabi ako, and then tatabi ko yung, minsan hindi ko pa nga sinasabi sa asawa ko na nagtatabi ako. Mapapalo ako. And then, syempre, Parang ako, yung in-upgrade ko, nung Oo. nag-upgrade ako from 750D to RP, hindi pa alam ng asawa ko yun. minsan, alam mo yun, kasi gusto mong, minsan kasi, dumarating kasi sa point na ang hirap mag-explain. Oo, Na, mahirap. di ba? Dumarating ako sa point na parang, ano ba naman, mag-explain na naman ako, paano ako mag-upgrade nito. Sabi ko, Correct. kasi may mga bagay ka na gustong magawa na nandoon sa Mm-mm. gusto mong makamit. Mm-mm. Kasi yung mga hindi mo nagagawa dito sa camera na to, yun na yung naiisip mo doon eh. Nandun Correct. gusto mo na kunin eh. So parang Oo. ikaw, nagmamadali ka na, siguro sasabihin ko na lang pag nandyan na. Ganon. Pero ang kinagandahan lang din kasi, itong bagong, yung full frame ko, Right. kalahati lang din naman kasi ang nilabas ko dyan. And then the Oh, rest, wow. galing na sa client. Sa client. Yung mga Okay, that's yung nice. yung mga client ko pa noon, ang bayad pa sa akin noon is 3,535, 4K ganun lang. Talaga. Kasi mababa lang. Oo. Tapos, Okay. and then nabawi na rin itong pinambili ng full frame. Wow, that's nice. Kasi Pero at ang the end of malaking- the day, oo. Ang malaking capital ko lang talaga na ilabas, which is galing din sa client naman. Pero sorry, Yeah. may feedback. Oh, sorry. Okay. Ang pinakamalaki na ilabas ko na hindi ko pa nababawi talaga is yung studio. Kasi mahalaga kasi sa akin may studio since newborn kasi clients. Exact. Oo nga. Kailangan talaga mandatory required 'yan kapag ano. So, yun talaga Ah, naglabas oo. ako. Hindi ko na sabihin yung amount, pero naglabas ako. Wag na madam. Wag na. Ayun. Kasi kasi yung newborn photography kailangan mandatory talaga requirements 'yan sa newborn. Kahit pa home service, meron kasi Kahit home gustong service. pumunta talaga ng studio mo. Oo, tama. Oo. I do home service parang family photo shoot, yung mga ganyan. I do home service as well. Ay, So I have my may- portable studio as well. Yun. Matanong kita, sir, since nakita ko kasi pixie set ang gamit mo. Ganyan kasi gamit ko dati. Pixie set, Yeah. ano yun, Mhm. shutterproof. Shutterproof. Okay. Dati. So, are you selling the images per image or bundle? No, I'm not into that selling each photo. Kasi for me, it's ang pixie set, kumbaga parang ang ginawa ko lang siyang bridge to the client. And at the same time, kasi wala akong SEO pa for now. Wala pa ako, hindi ko pa siya hindi ko pa siya kino-consider as my priority for now. Kasi for now I'm doing good naman on my marketing. But then again, I'm not closing my kasi maganda rin kasi ang SEO, no? Iba talaga pag may website ka. And of course, here in the UK, more on website sila. Yes. Yeah, more on website sila. May mga nag-i-inquire sa akin, do you have a website? So, ang pino-forward ko is my pixie set na kung saan parang in a way na nagiging na rin siya at the same time. Oo, Nagiging portfolio mo na rin. So, ayun. Pero alam ko na nalalagyan na SEO ang pixie set kahit papaano. Oo, alam ko nalalagyan naman kahit papaano. I think, oo, parang meron. Hindi din. ko pa siya naaral generally. Parang totally, kumbaga, inano ko siya eh. Kumbaga, Pero yung iba nagpapalit from pixie set to show it. Kasi mas madali daw pag show it talaga? yung ginamit. show it. Okay, okay. Medyo mahal sige. lang. Mahal Pero, nga lang. Okay. Medyo mahal. Mm-mm. Pero ayun. Right. So ano ka? Per gig. I mean, per ano ka, hindi per image. Hindi, per gig talaga. Per gig. Per gig talaga, oo. Same din sa ibang photographer. Yun ang pinagkaiba ko sa competitor ko dito sa Pinas. I mean dito sa General Trias. Per image kasi ako magbenta. Since nag-aano din kasi ako, nag in-person sales or IPS.
na bebenta ko ng mga prints, frames, photo Right, album, ganun. Kaya, Mhm. ganun ako Kaya pala. mag-presyo. Oo, kasi So, kapag when you are into prints, kailangan talaga per photo ka. yes, per photo ako. Session fee Mm. lang talaga yung binabayaran nila sa akin. As in, yung Mhm. professional fee lang. Ganun. Oo, yung professional fee. Oh, okay, okay. Ayun. Kaya natanong ko Right. kasi That makes gamit sense. mo Mhm. pixie set. Kasi ganun mamili ng photo eh. I-heart lang Oo. nila tapos pay na nila Mhm. directly. Ganun. Pepay na lead. Paano, meron bang settings yon papunta sa bank mo? Okay. Oo, meron siya setting sa pixie set. Wow. Diretso na siya sa Ngayon ko lang ngayon ko lang nalaman 'yan. Yeah. Hindi ko pa kasi kinakalkal si Pixieset. So, yeah. So, di ba Nag-subscribe lang ako. so, sample, itong pixie set. Not sure kung Right. makikita mo sa Yeah, kita ba? nakikita So, ko. sample ito. Ah. Right. So, I want to buy this. So, Okay. pwede mo rin siya i-disable tong download button. Tapos, lalagyan mo lang ng ng watermark. So, pag in-upload mo dito, lahat may watermark, Right. di ba? Uh-huh. So, pag bibili nila, you click this heart icon, papupunta siya sa favorite list. So, lahat Okay. ng nasa favorite list, yun lang yung babayaran nila. Or they Okay. can buy directly. Ayan. Prints But or then what art. but how about the amount? The Are you the amount- one who's gonna make the Oo, amount? ikaw ang Ah, mag-set talaga? ng amount. Wow. Pwede yan sa Pixieset. Ikaw magsaset ng amount. So, halimbawa, Ang galing. na-add na nila lahat yung sa favorite Right. list. Pwede na Mhm. nila i-check out yun directly. Either PayPal or kung ano man gamit nyo dyan sa Wow. Ganun siya. Okay, but how about may commission ba sila? Si Pixieset, wala. Oo. May commission sila Wala? dito sa prints. Dito. Kasi may sarili silang printing lab eh. Pero yung... Sa prints lang pero digitally wala. Digital wala. Wala silang Unless Okay. kasi nakasubscribe ka na sa kanila eh. May Yes, bayad yes, to eh. nakasubscribe ako. Oh, may Yeah. bayad to I'm eh. paying it like around 28 pounds Per month. it costs. Oo, Monthly. ganun nga. Oo. So, yun na yung pinakabayad mo kay Pixieset. Wala silang commission sa'yo. Okay. So, eto, I highly suggest, lagyan mo to ng watermark, and then, siguro Right. per image ka, mas malaki yung kikitain mo. Talaga? Oo. Sige nga. Ganun gawin. Tsaka yung mga ibang no, for example sa event, no? Oo. Yung mga Diba, client na sa event, gusto ko to, ganun. Gusto mo ayaw nila ng enhance lang, gusto nila highly edited or ayun, pwede yun per image. Di ba? Well, thank you. Welcome. Trivia yan, ha? Ganun ako magbenta dito sa Pinas. Hindi ko alam Right. kung ganun din ginagawa ng ibang photographer. Pero dito sa sa BB Kingdom Studio, ganun yung ginagawa ko. Kaso akin, hindi Pixieset ang gamit ko. Wix na. Yung sa mismo Wix website. na. Gusto ko nga lumipat ng Showit eh. Kaso ang mahal kasi, mahal ng Showit. Talaga? Anong meron dun sa Show It? Mas Easy madali, access ba? mas madali ng SEO. SEO wise, Aha. mas maganda siya. Kasi Talaga? navigation wise madali. Para lang din siyang Pixieset. Pero approved for SEO algorithm. Talaga? Wow. Uy, commercial tayo. May mga Alright. nag-comment. Okay. Si Mark Alcantara, si Sir Mark. Yeah. Tropa yan. Lalaki na putog sa lalaki lang. Babae na putog sa babae lang. Ito yung sa Oman siguro kanina. I think na topic. that is in Middle East. Yeah. Pero sa Oman kasi iba. Mm-mm. Babae lang kahit na sa lalaki, babae lang din ang kailangan. Ay, talaga? I don't know why. I don't know why. Yeah. Tapos si Sir Jasper, Sir Jordan, why Sony? Nasagot na niya yan kanina. I think nasagot ko na yan but may input din ako ng konti. Why Sony? Kasi Sony is for me is a friendly use. Kasi hindi mo siya kailangan aralin ng todo aralin. Kasi bukod na sa travel use siya, maliit. Tapos yung lente niya, makaka-avail ka ng mga mura na third party. Isa yan sa mga kino-consider ko rin why I choose Sony. And also, when it comes sa video,
napaka ano niya parang photo and video, wala akong masabi. I mean, napakadaling gamitin. Kasi may mga certain camera, but then again kasi ang Sony kasi depende kasi sa bibili mong series no. Ang sa akin kasi A7 IV. So wisely saying, ang ang binili kong to, pwede siya sa photo and video at the same time. But when you choose A7R series, I think they're prioritizing the photo when it comes R kasi resolution. But of course, syempre, pinili ko yung A7R4 pareho kasi I do photo and video at the same time. Hybrid na, oo. Hybrid na siya. And yeah, actually yung pagbi-video, recent ko lang siya talaga totally inaral on my own. Kumbaga, it is a challenging learning for me kasi I focus on photography, and then ngayon kasi dito kasi as much as possible I want to maximize kasi pag nakahanap ang kliyente, what do you do? Do you do photo or video? I do both. 'Di ba? When you answered, I do both. So, hindi na sila hanap ng iba. So, it's kinda more on like May ano din dyan? May SDE din kayo dyan? Hindi pa Hindi siya masyado. totally matunog. Oo. Pero there are some Filipinos na gumagawa ng Tinatry. SDE dito. Tinatry. They trying. But then again, may mga nag-SD dito ang gagaling na sobrang galing na lalo na yung mga galing Pilipinas ngayon na Tapos mapupunta nag-migrate dito. dyan, oo. Grabe, sobrang gagaling. Kasi ewan ko, dahil siguro mataas ang competition sa Pilipinas, kaya ganun sila kagaling. I think so. I mean, oo. Kasi dito, hindi nila pina-priority yung video Oh. Puro photo lang sila Yung mga Briton. Yung mga Briton, napansin ko, puro photo. Mahilig lang sila sa photo, ganyan-ganyan. Hanggang sa, oo, grabe. Parang kukumbinsihin mo pa, sige na, mag-add ka na ng video, ganyan. Ganito yung mangyayari. Kaya yung ang nangyayari dito, nag-hire sila ng separately, yung mga British. Sinahire nila when you are videography ka lang. And they are hiring the separate studio na for photography. Mga ganon. Yeah. Mas maganda talaga yung boat. Ayun, from Batang, Batangas, shout out pre at sa host. Napunta ako dito sa pag-share mo. Wow, thank you. Shout out Tapos, sa'yo. si Sir Noel Monson Jr., pa-shout out po from Tansa, Imus, and Dasma. Ang dami mong lugar, sir. Daming lugar. Nga pala, sir, Right. saan mo nakita yung podcast? Actually, it was parang nag-bump sa akin yung live parang out of nowhere napakinggan ko yung live nyo. And then parang magandang topic Nag-bump lang sa akin, bigla kong nakaka-scroll. Yun yung naaalala ko. Uy, from UK daw, okay, nag-joke pa kami noon kasi hindi talaga namin na-expect na may manonood from other countries kasi kasi bago nga Galing. Right, oo nga. Pwede pala ang galing nga. Sabi ko, pakinggan ko to kasi yung topic about sa yung nakarelate ako yung sa kwento nung anong tawag nun? Yung naging journey niya, parang same lang nung sa akin journey. Galing. So hanggang sa yun, inaabangan ko na yung live mod. At much as possible kapag free ako, minsan nga pag nasa shoot ako, lang yung headset ko. O minsan pag nagluluto ako, nakikinig lang ako. and then ina-upload ko naman yung para pag may mga event yung mga photographers, ina-upload ko yung replay. Yun, naka-cut na yung mga idle time. Right, oo nga. Ayun, yung work mo showcases unique style din. Sino yung sabagay, nasagot mo na to wala kang masyadong inspiration. Pero tingin mo, sinong nakakapag-inspire sa'yo para gawin yung ganong style? I think
for me, marami ako naging inspiration actually. But then again, I can say parang actually ang hirap sagutin yung tanong na yan. To be honest, kasi I learned my photography uh, sa journey ko ng photography without anyone who's teaching me. Talagang ginapang ko siya. I mean myself, talagang wala akong pinagtanungan, wala akong parang paano ba to, paano ganyan, or yung Or exposure triangle, wala. Oo. Kumbaga, Or sarili yung ko mga talaga siya. pinapanood mo na lang sa YouTube. Kasi lahat naman tayo dumaan sa YouTube. Yeah, oo, sino lahat. yung pinaka lagi mong sinusubaybayan? Siguro, ang lagi kong sinusubaybayan sa YouTube is yung American YouTuber na wedding photographer and videographer. Ano kasi, Matt ang pangalan Matt. Oh. Oo, siya yung lagi kong pinapollow at pinapanood sa mga behind the scenes kasi nagbe-behind the scenes siya. So parang for me kasi Nakikita mo yung galaw niya. nakikita ko yung galaw niya na kung saan pwede pala 'yon. Pwede pala 'to. And parang nadi-discover ko na lang na okay. So parang kahit hindi maraming gimbal, handheld lang, okay na. So at mga ganon, yung mga ganon natututunan ko, napakahalaga. So parang ako kasi, once I want to study something, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natututunan. Katulad ng pag-video, I started the videography recent lang. So at first, parang hindi pa ganon ka pulido yung video ko, but I'm working on it. Parang I'm not stopping on learning. May maganda napapansin. Maganda yun kasi para kang sponge talaga, hindi ka nakastick lang sa idol mo. Exactly. Yun. Oo, exactly. Kasi ako, when we talk about photography and videography, kasi para for me ang photography is it's kinda more on inspirational sa ibang tao na kung saan gusto mong magkwento pero hindi mo may convert into words. Oo. Parang ganon. Tapos by your picture, parang when they saw your picture, parang there's always a story on it. Tama. Parang kahit ganon. hindi siya gumagalaw. Oo. Kahit hindi siya gumagalaw kasi for me photography is a treasure no? Treasure na yan na hindi mo pwedeng ibenta sa iba at magiging kayamanan mo. Tama. No? Tama. So, yan. Galing. Halimbawa may mga new project ka. How do you typically approach yung new projects mo? For example, commercial photography or wedding. Do you have specific techniques or equipment na preferred mong gamitin before mo gawin yung mismong shoot? Katulad let's say parang katulad nung recent photoshoot ko na pre-birthday photoshoot na 18th birthday. Her name is Bell. And ang beforehand mini-meeting ko sila. Tinitingnan ko muna yung katawan nung bata, katawan nung kasi there's a pose na kung saan hindi makakayang i-achieve na for example chubby ka tapos ang pose mo is yung mga yung patas ng kamay. So hindi yun uubra kapag halimbawa depende kasi sa model mo. Yeah. So depende sa model mo, titingnan ko muna yung model mo and then I will look to it na kung ano yung bagay na pose sa kanya. So and then parang ang technique ko siguro it's all about parang relaxation lang. Kumbaga relax lang ang shoot. Gusto ko ganon and parang more on
gusto ko rin yung um, candid, more on candid. Yung parang real life lang yung photoshoot. Parang ganon. Galing, galing. Ay, may ano dito. May comment. Ayun si Right. Batang Batangas. Followed na po ako sa inyo, host. Watching here from Finland. Finland. Wow, thank Ay, you, wow, pre. from Finland pa. Ay, Oh, thank you po. Umaabot na tayo sa iba't ibang lugar. Oo nga eh. Thank you, thank you. Ayun, Salamat, nice pre Jordan mga Zuniga. Nice daw. Salamat, salamat. Uy, thank you for watching po from Finland. Mantakin mo Yeah, yan, umabot thank you. tayo dyan. Oh, di ba? Ayun. Among your portfolio or session, ano yung pinaka-favorite mo? Aha. My favorite. Mm-mm. Teka. Ang pinaka-favorite Yung portfolio nag-stand ko. out talaga sa'yo. Hindi mo makakalimutan. For me, actually, yung favorite photoshoot ko is hindi siya nag-stand out actually, pero naging favorite ko siya in a way. Dahil nagkaroon siya ng meaning sa akin. And siguro na rin dahil naging parang na-inspire ako na kung saan parang ito yung first debut photoshoot ko rito. Yung talagang first time kong nagkaroon ng debut na photoshoot na sa akin lahat. Photo, video, save the date, pre-birthday shoot, lahat akin. Wow. So I came up with the idea na mag-build ng team, Mm-mm. and then that team from zero knowledge ay bago ito maganap, tinuruan ko sila from zero knowledge Para naging to- ano ka na rin. Naging mentor Oo. ka na rin nila. Oo. in a way. Mm-mm. Actually, gustong-gusto ko rin magturo talaga at the same time. But then again, eto kasing mga team ko na naturuan dito, they are like college students. Mm. So at the same time, I helped them in a way na kung saan kumita sila, and also I gave them the skills. Parang nagkaroon sila ng passion tuloy ngayon sa photography. Nadamay. So parang nadamay sila. I mean talagang alam mo yon, Yari ka sa mga parents na magpapabili Yeah. ng kung ano. yun nga. So kinagandahan naman, may mga work sila ngayon. They bought a camera na din. Kumbaga, yeah, I was surprised na kung saan, okay pala silang turuan. At yung passion, hindi lang pala mahirap turuan yung mga walang passion. Oo. Mm-mm. Di ba? Totoo. Kasi, na-realize ko. Maliban lang sa assistant ko. Yun lang. Kasi nga, na-realize ko, kahit na wala kang passion, pwede mong bigyan siya ng passion. Mm-mm. Pwede kang maging inspiration sa kanila para yung passion pumasok sa kanila. Mm-mm. Parang ganon. Tama, Yung tama. nangyari. And then, yun nga, mabalik ako dun sa naging first debut photoshoot ko. It's all about the family. Nakita ko yung parang ganito eh. Kasi pinagkatiwala nila sa akin yung yung photo, video, even though I don't have a experience na for debut. Mm. Okay? But tapos may SDE pa yon. I'm the one who make the SDE. Grabe talaga. But the good thing here, parang naging yun ang naging portfolio ko hanggang ngayon. Nagsunod-sunod na. Mm. Nagsunod-sunod na kaya hanggang ngayon siguro I got already 20 or something like that na full debut na ako lang. So it was just parang yun ang nag-stand out sa akin na parang although nag-stand out din sa clients, oo, kasi ginagawa ko yung portfolio, pero may meaning pa eh. Deep inside, the family was parang nagtiwala sila sa akin, and I saw the family
na parang um, kasi ako broken family. So parang nakita ko yung intact. Ganito pala magmahalan ang family. Pagbuo sila. Kahit Oo. pagbuo sila, kahit na malalayo ang sorry, nagiging emotional. It's okay. Alam mo 'yon, kahit malalayo ang mga pinanggalingan ng mga family members, they found a way to get together. Alam mo Oo, 'yon. kahit magkahiwalay na yung mga parents. Yeah. Oo. Alam mo 'yon, sila kasi from yung lolo, lola pumunta dito sa UK, tapos may mga invitation pa from different part of the world na pumunta dito. In that moment, alam mo 'yon, kasi parang for me, it was a pressure Parang na-pressure ako, grabe, yung mga bisita. Parang, magagawa ko ba to? Sabi kong ganon. Tapos, but then again, I have to do my job. Set aside natin tong, ano na to, yung pressure. Alam ko, kaya ko to. Well, in fact, naging successful naman. And that is where I focus on how to manage the business na. Kumbaga, nag-focus ako to make it as a full-time na. Kasi I believe na kaya ko na. Kasi on that particular event, na-achieve ko yung goal ko na makumpleto ito ng SDE. Tapos may photo and video, everything, lahat na nandoon. Na-achieve ko siya. So Okay. parang on that event, yun ang naging way ko para mag full-time na talaga. Husay. Ayan. Yun na rin yung pinaka-proudest achievement mo, sir. Tama ba? Yes. So, Yes. nasagot mo both yung question. Guys, Thank you. doon sa mga viewers, meron ba kayong question kay sir before ko itanong yung yung ibang kailangan ko itanong? O nga, baka may mga tanong kayo Oo, dyan. baka may mga curious kayong technique na gustong Oo. malaman. Actually, luckily, napapaikutan ako ng mga yung mga inner circle ko na kung saan yung mga outsource ko reliable talaga na one stop lang available sila. Tapos Nice. meron din ako ngayon na apprentice. His name is EJ. He's a full-time nurse and he wants to learn from me. So parang talagang he is passionate talaga. Yung passion nandoon, yung init nandoon. Kaya I'm into him na parang okay, tutukan ko to, turuan ko to kung anong skills, lahat ng alam ko ituturo ko sa on lahat ng 10 years experience ko. I will teach you, parang ganon, ipapasa ko sa'yo. So parang ito kasi nakita ko sa kanya yung talagang pumupunta pa siya dito all the way from his work. Actually mamaya may shoot ako. So after ng work niya, pupunta daw siya mamaya para tulungan ako. So alam mo yon, kasi when I teach to people, I'm also parang gusto ko pumasok sa kanila yung passion. Kasi ang hirap turuan ng taong walang passion. Tama. Ang hirap. Pero then again, hindi ko susukuan. Hindi ko sinusukuan para yung passion pumasok sa kanya. Alam mo yan? Kahit nagaano pa kahirap yan turuan, hintayin mo lang. Kumbaga, magtiis ka lang. Ako kasi, nagtuturo ako for free. Kumbaga, hindi ako Yung nagpapabayad. papa-workshop, Hindi ako nagpapa-workshop kasi hindi pa ako ganun doon sa level na yon na maningil at kumbaga ang tinuturo ko is yung basic na photography, like yung exposure triangle, ISO shutter speed and all. So yun ang mga basic na tinuturo ko dito, na kung saan sumasali na rin ako sa mga community rito. I come up with the idea na kung saan binibigyan ko yung president dito na kung saan magko-conduct kami ng tutorial, alam mo yan, basic photography. So I'm willing to teach for free, parang ganon. Since mga Pinoy kayo dyan, anong nagiging impact niya sa
mga British photographers. Wala namang kaso sa kanila yon. Good question. Actually, Or wala namang nagkakaroon kayo ng conflict? Wala naman. wala namang silang conflict. Ang nagiging ano lang siguro dito is yung sa rates lang talaga. Yung rates lang. Oh, doon lang talaga nagkakatalo kasi yung mga British, kasi sila British na yan, lugar nila to, and they can rate Oo. na kung ano yung gusto nilang rate. Yun sila, kahit na yung skills is kulang, pero marami pa rin kumukuha sa kanila kahit yung skills sila is kulang. Bakit? Kasi kalahi nila to. Tama, tama. Kalahi nila to, and they are all parang syempre recommendation, parang mga ganon. But then again, skills wise, parang may mga skilled din na Briton, but then again, iba pa rin ang skills ng Pinoy. Yes. I can say that. Iba pa rin ang skills natin na kung saan we have an extra hand. Yun ang skills natin eh. Hindi lang tayo hinar as a photographer, kasi sila, when you hire a British, they just parang darating lang sila doon, and then they can take photos. That's it. And then that's it. Walang connection That's it whatsoever. na. There's no connection whatsoever. There is some connection, but hindi katulad natin na yung connection is iba. Kumbaga, kahit na hindi ko trabaho dito, ganun tayo eh. Gagawin ko to. Parang ganon. For example, meron akong isang Ultimo pag-aayos ng gown eh. Hindi na natin trabaho yun, pero ginagawa natin eh. Ginagawa natin. Bakit? Kasi ganun tayo eh. Kumbaga, yun yung naging Pinoy mindset eh. Kasi kaya nagustuhan tayo siguro ng ibang lahi dahil sa ganung attitude natin na kung saan we are extending our hand na kahit na hindi naman kailangan, but we're doing it. 'Di ba? Tama. Yung mga ganon. Ultimo, pagbubuhat na lang ng gamit ng parents, Exactly. lalo na pag mag-isa lang sila. Oo. Ginagawa natin Oo. kusa eh. Alam mo Exactly. Kasi Kumbaga, ako nga parang yung mga act of service na natin siya. act of service, yung ang debut, lagi inaalagaan ko yung debut. Anong kailangan mo? Kuha kita pagkain. O, pagkain mo, kain ka muna, tubig, ganyan. Lagi akong maalaga sa kliyente, lalo na pag debut, yung celebration, kasi exhausted yan eh. Don't let them, ako, yun ang ano ko, kasi ang service ko, ganon. Ano kailangan mo? Food? Okay, pakuha ko sa assistant ko. Food? O, kain ka dyan, wag ka nang umalis. So, ganyan ako. Tubig, eto, tabi mo yan. Kapag wala ka na, magsabi ka lang sa akin. Ganon ako. Servidoro ba? Oo. Ganon ako. Oo, I even, naalala ko tuloy yung debutant ko dati. Naka-heels kasi siya, ang taas. 5 Right. inches ata. Tapos hirap na siya kasi pinapatakbo siya ng videographer ko. Ginawa ko, nagpaa ako, pinasuot ko sa kanya yung sapatos. Sige, suotin mo to, takbo ka dyan. Right. Sabi ko. Ganun yung ginawa ko. Tama. May mga act of service tayo na kakaiba na Exactly. hindi nagagawa ng ibang lahi. Oo, hindi. I mean, imposibleng gawin ng ibang lahi. I mean, for me, Correct. Ayun. Yeah. I think wala naman silang question. And, Right. ang ano ko sa'yo ay 1.5 lang. Ang promise ko sa'yo. Okay lang. Siguro ano pa ba? Ano pa bang pwede kita tanong na meron Sige dyan sa lang. UK na, ayun, ganun na. Ano meron sa UK na wala sa Pinas? Sa pagdating sa photography. So, maliban dyan sa magagandang lugar nyo. Kasi I'm pretty sure meron kayong pinagpalang lugar eh. Exactly. Oo. Kahit saan mo ibalandra ang frame mo dito, may ayun, lugar talaga. Isa pang question, may permit to shoot ba dyan or wala? Free for all? It's a free for all. Wow! When it comes sa photography. Kasi Sarap. photography is parang, at ang photography dito is talagang libre. Well, wag lang yung mga bata. Okay? Kasi kailangan may pagkaalam. Oo. So, hindi ka pwedeng, it's not illegal though, but it's out of respect and out of the parang
para makaiwas lang sa issue na kung saan why you take photos with the child, 'di ba din? Siyempre, why you do that? Parang ganon. Parang it's all about um common sense na lang. Oo, unless paid ka Oo. nung Unless you are paid, oo. Or they are in the event that you are the main photographer there, and you have the rights to take photos of everything in that event. But then again, when you are in outdoor or nag-street photography ka, you don't do sa mga kids. You don't take some photo of the kids kasi nga parang iba ang magiging Iba ang dating. outcome. Oo. Siyempre, iwas na lang tayo doon. But then again, there's no policy on that. Siyempre, common sense na lang. Tapos, isa dito, ang mga photographer, kailangan, when you put it into a business thing, when you put it in entrepreneurship, kasi, kailangan dito, mayroon kang insurance. Kailangan din dito, meron kang UTR. Yun yung tinatawag na unique tax return na kung saan yearly yon nire-report sa council, sa government here. So, I think yung mga enthusiasts, I think yung mga merong mga kanya-kanyang full-time, tapos ito as photography sideline nila, I think they don't need that insurance and that UTR. Kasi but then again, bawal dalawang di ba? oo. Bawal tax number. Bawal magdalawang job na kung saan, for example, nurse ako, and then you are earning some money. So parang once na discover yon, you're gonna have but then again, it's all you're doing it on your own risk. So maraming gumagawa nun dito, but hindi naman nila ginagawang full time. They accept money, but syempre I don't know how they are accepting it, kasi kapag cash, minsan kapag cash kasi nakakaiwas sila sa trace kasi non-traceable kapag kasi cash, hindi na but transfer. But pagdating sa transfer, kasi lahat yan recorded. Yan. Kung kumikita ka na ng 50,000 pounds a month, so tapos wala kang insurance, so it will be questionable. But then again, kung ang kita mo naman is less than 5,000, less than 10,000 pounds, so I think you don't need the insurance and ang insurance kasi, kailangan ng insurance dito sa UK when it comes sa mga high-end venues. Right. Kasi nga, yung mga venue na yon, they require yun insurance kasi what if nakabasag ka? No? What if nakapunit ka o nakasunog ka? So, they gonna sure that you have a certain requirements na kung saan pwede ka mag-shoot sa venue nila para yung insurance na yon, kasi yung insurance ko is about, I think, 5 million pounds covered yon. I'm paying it like around 30 pounds a month. Hindi ka bumibili nung insurance na parang one time lang. Nang halimbawa pag may shoot lang, doon ka bibili ng insurance. May ganun kasi dito sa Pinas eh. Hindi siya ganon. Kasi dito, monthly siya na babayaran mo. I see. Oo. I think there is a one-time payment sa insurance dito, but hindi ko pa na-discover yon. But ang normally, dito, yung insurance na monthly na binabayaran. So, ang insurance ko is public indemnity, which is, it's all about against you. You are insured against you. Parang against the public. Kasi, you are, parang for example, naka-aksidente ka na somewhere. Tapos, kapag nagdemanda sila sa'yo, merong magtatanggol sa'yo. You are insured. Ganon. Ang hindi ko sinama sa insurance ko is my gears. Like my camera. Kasi nga, minsan kasi bumibili ako second hand lang. So, yung mga ganon, like lens, tsaka normally second hand ang binibili ko mga lente. So, yun. Kaya, doon tapos ang pag second hand dyan, hindi pwedeng i-insure?
I think pwede naman. But Pwede then again, pwede naman. It's your discretion kung gusto mo siyang insured. Kasi pag sinama mo siya sa insurance, mas tataas yung insurance mo. So, yeah. Yun. Dito kasi, sasabihin ko ba? Sa Baby Kingdom kasi, ang computation nila ng insurance is per square meters ng studio ko. Kung ano yung laman nun, lahat insured. Okay. Ganun siya. Mm-mm. So, yearly mo siyang binayaran. Yearly mo binabayaran. Meron Okay. siyang monthly ano din. Siyempre, Tapos, kapag monthly, mas mataas. Oo. Pero pag lalabas ka ng studio, pwede kang Right. bumili sa kanila ng one time. Para ma-insure ka lang during the shoot. Halimbawa, na-aksidente ka sa Yeah. shoot or na-aksidente yung client mo sa shoot, tas kasalanan mo, insured kayo pareho. Yun ang maganda. Babayaran mo siya one time lang. Doon lang sa One day time niya. lang. Oo. Okay. Meron dun. At least importante, covered ka ng insurance na ganong situation. Yeah. Si Darnell na naman. Watching from Nevada, Laguna. Sir, Hello, sir. Makulit yan. Nevada na yan, Nevada, Laguna. Laguna, Philippines. Ayun. Is there Laguna. aside from insurance, is there anything na kakaiba dyan na wala sa Pinas when it comes to our industry? SDE. SDE, wala. Wala pa masyado. Wala pa masyado. And ano pa? I think Photo booth, meron na. meron photo booth dito. Meron na. Actually, I just come up with the idea self-portrait, with that meron. photo booth. Huh? Self-portrait. What do you mean self-portrait? Wala nga. So, self-portrait Wala. is a mini studio na yung client pupunta lang doon, tapos may clicker, tapos popost sila doon sa sarili nila, tapos may camera lang sa harap. Self-portrait. Oh wow. Ngayon ko lang narinig. I think Try mo, sir. Ano ka ng maliit na studio dyan. Tapos pang self-portrait lang. wow. Papatok ka Maganda dyan. yan, Total, ikaw pa lang nandyan eh. Self-portrait, maganda yan Sarili mo lang yung nasa studio. Una mo yung Bantay sarili mo. ka lang, tapos pupunta lang yung client, uupo lang siya doon. So, para siyang photo booth in a way na may remote lang. Yes. Pero sila yung magki-click, hindi na ikaw. Uupo ka yung lang. remote. Yeah, exactly. Galing Yeah. Ano pa ba? Ano pa, sir? Tingin mo, ano pang wala dyan? Siguro, ang wala dito na meron sa Pilipinas is yung mas believe talaga ako sa mga Pilipino na creatives. Lahat pinagkakakitaan dito, sir eh. Mas believe ako sa lahat kasi kumbaga parang goma. Pag hinila mo, ang daming nagagawa, 'di ba? So dito kasi napaka-limit ng mga ganong skills na kapag dito mo in-apply yung skills na yan, napapanganga yung mga Briton Oo Ewan ko ba, I don't know. Kasi ang daming Pilipino dito na kumukuha ina-outsource yung mga Pilipino dahil alam nila yung nila gawa alam nila Totoo. Oo. Grabe. Yun lang ang masabi ko. Iba talaga sa Pilipinas. Iba talaga yung galing ng Pinoy. Kahit saan nila. Kasi nga, siguro out of competition na rin. Kaya siguro yung galing talagang solid. No? Kasi sobrang taas. Kasi dito saturated na halos lahat magagaling. Saturated di ba? Sobrang saturated na dito. Doon lang nagkakatalo, doon sa to be honest, sa rate lang talaga, no? Rate lang. Oo. I think sa lahat na ata ng bansa, puro rate nagkakatalo. Dito rin. Walang hindi ganun nagkakatalo kasi siguro darating ang panahon na magkakaroon ng standardization dito sa industry natin na kung saan iisa lang ang magiging rate. Sa UK? Not sure pa, but I hope there's gonna be something na they will
parang they will come up with the idea na maging standard yung rate. Sa Amerika meron na. So, Diba? ibig Sa sabihin sa US, UK wala meron. pa. I think here wala pa eh. Wala pa. You can price your own. Parang ganon. Parang Pinas lang din. I see. Oo, parang Pinas lang. Sa Oman, may standard rate sila. Wala naman. Sa Oman, wala din. Wala din. Actually, yung mga kliyente ko ron sa food photography, wala namang rate na standard eh. Basta makikita lang nila yung skills mo. Tama ba yung rate mo sa skills mo? Parang ganon. Ayun. I think yun lang naman ang question ko. So, wala rin naman question sa viewers. I Yeah. think curious lang din sila kung ano yung meron dyan sa UK. Yes, dito sa simple lang dito sa UK. Tatanong ko na lang yung closing question ko. Why photography? Yeah. So, nandito na tayo sa magandang Tanong. segment. Okay. Why photography? I think photography for me, it's all about putting a smile to your clients. Kasi yun ang aim ko eh. Yung makita ko lang silang masaya sa gawa mo, na parang overjoyed sa akin eh. Parang na-overjoy ako na parang it's kinda fulfilling na kung saan regardless of the rate. Regardless kasi ako eh, I'm not after the rate. Gusto ko satisfaction. Doon ako nasanay eh. Client satisfaction is always there for me. Parang it's always my aim. Client satisfaction muna ako before the rate. Kapag na-satisfy kita, it means na parang yung gawa ko is talagang nagtiwala ka sa gawa ko, napasaya kita, na-inspired kita, and that means a lot to me. Parang sobrang sarap sa feeling, no? Tapos hindi lang 'yon. Sa mga, 'di ba, sa mga clients, naghahanap sila ng magagaling na photographer bago sila maghanap, nagka-canvas 'yan, mga rates ganyan. Ako kasi when it comes kasi nowadays investment na siya. Investment na ang photography. Totoo. And videography. Hindi siya parang, I'm not against to those other suppliers na hindi photography yan. Like, for example, bigyan na lang kita example. Sa pagkain, right? Ibang ng pagkain. Like, pag kinain mo to, bukas wala na. Right? But the photos and video, I think it is a treasure. It is a treasure na kung saan namamana. Pero hindi siya pwedeng ibenta. Okay? Namamana siya na kung saan kahit doon sa kaapu-apuhan mo, basta buhay yung mga files na yan. Nandyan na yan. Hindi na yan mabubura. Lifetime na yan. Kumbaga, photography, it's parang ngayon, kaya siya nag-boom siguro. Nag-boom siya. Kasi way back, hindi naman ganyan eh. Yung mga film, 'di ba? Hindi naman ganyan dati eh. Bigla na lang nag-boom eh. Katulad yung mga SDE, yan, nag-boom na yan eh. Digital na kasi lahat eh. Digital eh, 'di ba? Naging ang bilis. Kumalat. Oo. Kaya sabi ko, kaya nung pinasukan ko ang photography, hindi ako nagsisi at nahanap ko yung safe zone ko. Kapag na-stress ako, nagpo-photography ako, inaayos ko yung mga gamit ko, yan, ganyan lang ang gawa ko dito. Tapos, syempre, childcare ako sa anak namin, tapos si Mrs. Nurse. So, ang maganda dito sa photography, nung ginawa ko siyang full-time, sarili ko yung oras ko. Correct. So, hindi, hindi na ako nakatali. Kumbaga, nakakapag-focus na rin ako sa anak namin. I can send her. Hindi kasi katulad dati na nagwo-work ako sa Fridays. Gabi, papasok ka, uuwi ka, madaling araw.
Tapos kinabukasan may pasok yung bata, anak Oo. mo, isisend mo pa sa school. Alam mo yon, sobrang pagod. Not unlike ngayon kasi iba, sarili ko na yung pera ko and kumbaga nako-compensate ako ng maayos kumpara sa dati kong work. At Mm. hindi lang yon, minsan nga nagulat na nga lang din ako na nung last year, na-overwhelm ako nung nakita ko yung return of ano ko. Malaki pa yung sinweldo ko sa band 6 na asawa ko. Kumpara sa ano, oo, sa Doon regular sa job. asawa. Oo. Sabi ko, I think I found a safe zone na kung saan financially, emotionally, physically, Fulfilled. eto ka na. Mm. Fulfilled na ako dito sa business ko. So, just imagine, nagti 3 digits na tayo. So, parang for me, it's overwhelming Mm-mm. na yung nagiging feedback ng naging client ko at saka yung mga nagiging recommendations ko sa mga nagiging client ko, nakaka-overwhelm yung tiwala kasi nandoon. Mm-mm. So yun ang pinanghahawakan ko palagi, yung tiwala ng client ko na kung saan anytime message nila ako, reply kagad ako. Ganun ako eh. Kapag may nag-message na client, message kagad ako. Pag nag-seen ako, I'll make sure magre-reply ako kahit busy ako. Mm-mm. Ganun ako. Kasi ayokong maghintay ang client. Kasi Correct. nasanay nga ako sa food and beverage. Kasi pag pumasok ka nga sa restaurant, pag matagal ang order mo, nagagalit tayo eh. Mm-mm. 'Di ba? Totoo, What totoo. more, 'di ba? What more dito sa Kailangan- industry natin? Kailangan mabilis ka kasi doon Oo, kailangan mabilis ka. doon sila nakakapag-decide. Mm. Oo, doon sila nakakapag-decide at saka ang technique on how you communicate with client. Kailangan maging ano ka, yung approach mo is relax lang, Mm-mm. kalma lang. Tama. Oo, at open ka sa lahat ng suggestion ng client. Kasi at the Correct. end of the day, clients is always right. Oo. Somewhat. Wait, para sa akin hindi right, pero client is king. Somewhat. Oo. Client is Sila pa rin. king. Sila talaga Oo. yung ano. Sila masusunod. talaga ang masusunod kasi nga what if nakapagsalita ka ng ganito na nag-inquire pa lang tapos ganoon na yung approach mo, di wala ka na. Mm-mm. 'Di ba? Tama. Wala ka na. At the end of the day, hindi ikaw ang nag-decide na, sige, kunin mo na ako. Hindi mo pipilitin yung guest mo, yung client mo na, kunin mo na ako, tapos ikaw pa ang galit. Hindi ganoon eh. Mm. So, kailangan you have to calm. You have to talk with them in a nice and polite way na kung saan hinahanap kasi nila yung kung saan sila at ease. Mm-mm. Yung point na kung saan open ka sa lahat ng tanong, sagutin mo Mm-mm. lahat ng tanong. Correct. So, wag ka maiirita kung maraming tanong yan. Okay lang, sagot ka lang ng sagot. Okay? Tapos, kung sakaling binarat ka na, sabihin mo, hindi po ako para dito sa rate na to. Ganon. Yung mga ganon. At least, kumbaga, open ka sa mga ganong bagay na, kasi may mga client na hindi natin maiwasan na out of budget eh. So, True. may ganon. Oo. Ang ayoko lang, yung i-compare ka. Doon na mag-iiba yung tema ko. Kasi, last time, may nag-inquire sa akin, kinompare ako sa catering niya. Mm. Sabi niya, magkano ang debut mo? Sinabihan ko ng presyo. Ay, it's out of my budget. Mas mataas pa pala sa catering ko. Mm. So parang it was just parang ano ba ang sinabi nito? Sabi ko. So sinagot ko siya in a polite way na kung saan madam, as a matter of fact, sabi ko, ang sinagot ko lang is hindi po kasi natin pwedeng i-compare yung catering services and photo and video services. Mm-mm. So, kasi po kami, investment na po. I'll give you an example. Kasi po, ang catering po, isang araw lang po gagamitin. Kakainin lang po yan in one day and then bukas po, wala na. But our files, pag uwi po namin, mag-e-edit pa po kami. Mag-e-edit pa. Walang tapos ang editing. Tapos, and then, ang importante po dito is yung photo, it will stay forever.
True. So parang ganon. So parang it was just parang na ano yung ano ko, sabi ko, wow. Sabi ko, don't compare. Kasi kahit naman sino, kahit nga yung asawa ko, pag kinompare ko sa ibang babae, magagalit eh. Di ba? Masasaktan ka eh, di ba? Oo, So parang tama. ganun din tayo. Normal na tao tayo, hindi naman tayo robot. So at the end of the day, it was just like parang you have to explain yourself. Mm-mm. Parang ganon. Or if you don't have that kind of skills na kumausap, you can have a moderator na pwede mo Yeah, i-train. dun- Or halimbawa, Mm. sobrang busy na ng schedule mo. Kagaya ko, sobrang busy na. Yeah. So, kuha ka ng Hire moderator na someone. pwede mong i-train Yeah. paano sumagot. Pag mali Why sagot not? niya, Oo. i-coach mo. Oo, Paano ganun. sumagot? Ganun I-coach lang. mo. Ganun lang. Para maiwasan din natin yung, for example, busy ka, tapos hindi mo na maasikaso yung mga client na nag-i-inquire. So, you have to hire someone to look after those clients na kung saan hindi na sila naghihintay for your reply kasi nga Oo. sa sobrang busy mo. Correct. Tama. Kasi Yeah. pag iniwanan mo lang yan ng 1 to 2 days, wala na, nag-book na yan sa iba. Nakahanap na yan ng Oo, iba at saka nakahanap na. parang oo. Parang iniisip nila, hindi ka Yeah. seryoso sa ginagawa mo kasi hindi ka alam mo Oo, yun, hindi ka yun. nagre-reply agad. Ganon. Oo, hindi ka nagre-reply agad. Ganyan. At saka ngayon, napaka-importante pala ng behind the scene, no? I mean, Oo, ay dito talaga kang behind the scenes, sir. ma-open ko yan kasi iba na yung behind the scene ngayon. Kasi nga, parang yung behind the scene parang pinoportfolio na eh. Yes. Ako No? nga tambak na yung behind the scene ko, hindi ko alam kung paano ko siya Oo. hindi ko alam kung paano ko siya tatapusin. Sobrang Yeah, dami. kasi I think kaya Tapos, importante ang hinihingi behind din- the scene. Hinihingi din siya ng client. Exactly. Iniisip ko nga Ito- kung Oo. pababayaran ko na rin eh. Kasi hinihingi talaga siya. Tapos ipopost Oo. nila sa sarili Yeah. nilang social media. Exactly. Ganon nga din dito. Nangyayari na. Pag-iisipan ko yan kung pababayaran ko rin. Oo, Kasi pag-isipan mo syempre, ng mabuti. Kasi di ba, Kasi, ini-edit ano, mo din oo. yun eh. Oo. Unless bigay mo ng raw, di ba? Ay, kung ayoko 4K. Ayoko shaky. Oo. Shaky Oo yung nga, yun ano lang. ko yung video. Oh, kung 4K quality, hindi naman nila ma-open yun sa phone. Oo, tama. Correct, correct. Oo. So, yun. Ayun. Kaya iba na yung impact ng behind the scenes. So, what I suggest to all creatives, mag behind the scene kayo para siguro it is a way to commercialize your Oo, iniisip ko your nga. Iniisip ko nga. your work. Oo. Oh, iniisip ko nga kasi I'm into yung dahan-dahang mag-luxury Yeah, branding. So iniisip Branding. ko mag-behind the scenes na yung 4K quality Exactly. na Oo, so pwede yun. mag-hire ako ng iba Oo. ganon. So, Iba. Kasi ang behind the scene, it's more about parang nakikita ng client kung gaano ba sila ka-safe sa'yo. correct. Gaano ba sila ka-confident na gaano Tama, ka ba alam mo yung magtrabaho? ginagawa mo. Oo. Alam mo yung ginagawa mo, parang ganon. So parang it's just parang wow, okay to, behind the scene. Kaya itong bago kong apprentice, ang laking tulong sa akin kasi nga, nagbe-behind the scene siya sa akin. Kasi ang behind the ayun. scenes ko kung hindi Instago 360, ito lang phone ko, 360, so oo. nakaganyan lang. So, Oo. hindi siya ganun ka-quality tingnan. Oo. Pero- pag-isipan natin yan. Pag-isipan natin yan kasi it helps a lot. Mm-mm. Alam nyo, yung behind the scene natin na yan, parang portfolio na siya. Portfolio na siya in a way. Correct. Alright. Sa ngayon, laging ninanakaw na lang yung pictures eh. So, Oo. kaya iniisip ko, AI. Di ba? hindi lang AI, sir. Hindi ko alam kung meron din dyan sa inyo. May face swap na kasi dito. Nagpapabayad 20 pesos, 40 pesos. Oo So, nga. kukunin nila yung picture ng bata, tapos papalitan. So, iniisip ko, ang lahat na lang na ipopost sa social media, either behind the scenes, or Oo. naka-reels Yan. lang yung pictures. Naka-reels, Para oo. hindi na manakaw ba, ganun. Oo. Oo nga, kasi ang daming ganyan. Ang daming ganyan na kukunin ng photo mo, papalitan yung muka, tapos sila na yung doon. Oo, tama. Siyempre, Grabe. privacy din ng client. Anak nila yun. Exactly. Tas iba yung Oo. mukha. Diba? Oo, tama. I think yun lang naman sa akin, sir. Yeah. And
Sumakto ako sa time. Yes, sa promise ko. Oo Sumakto nga, ako. sakto. Salamat Galing. sa Thank you for joining. And I Thank hope you so magkaroon tayo much. ng part 2. Medyo bitin ako Right, sa mga right. question. Ako rin, nabitin ako. Oo. I mean, well, ulitin natin. May part 2 nandito pa lang yan. naman ako. Or maybe Yeah, you can yeah. have Thank you. another creative Salamat. na Yeah. sumali. Yeah. Salamat. And yeah, thank you guys. Yeah, Thank I think you. I'm gonna close myself here. So salamat guys sa mga nakinig at sana may natutunan kayo in my own little way na pagsasalita dito mula kanina. Salamat sa hope sa susunod magkita-kita ulit tayo, and thank you for Madam Princess to accommodating me here in your podcast. It's just my highly honor to be here. It's my honor. Thank Alam mo you 'yon. din. Kasi first time kong ma-feature dito sa ganitong klaseng podcasting. Yeah. I am actually honored to kasi ikaw yung first guest ko Yeah. na from ibang lugar or ibang Talaga? bansa. Wow, Ikaw yung thank you. first. Kasi Thank you so much, Madam. oo, kasi wala pa Ah, talagang Pwede ba ako mag-plug? Ay, yes. Go ahead. Isa lang. I'm actually looking for someone who can help me because I have a client here in the UK na kung saan they having a wedding in the Philippines next year. So their prenup and save the date will be conducted here. So lahat po ng gustong kung sakali, mag-message lang po sa akin and tingnan po natin ang portfolio nyo para sakali magustuhan po ng client. Hindi po ako ang magde-decide client, pero it will be under my studio. It will be everything. Kumbaga photo and video. So i-outsource ko kayo, and then again it's my brand, okay? We're just gonna have to look at your portfolio and study and tingnan natin kung makakapag-decide ang client. Yeah, PM nyo lang po ako. Salamat. Thank you, Madam. Guys. PM nyo si Sir. Send ko na rin yung niya, yung mga contact details. Right. Yeah, thank you, Madam. Thank you, Sir. Thank you Thank sa you, mga thank you viewers. so much. You have a great Yeah. night. Bye. Right. Bye.